Sabi nito nag-comment na to si Strawberry Shortcake, bago pa yung account data niya, wala pang 50, just naka-private pa, hindi ko alam kung sir ka ba or ma'am, sir or ma'am. Sabi niya dito, policy is policy, nang nakaw siya, hindi siya sumunod sa policy, kaya tinanggal. So ginandun na tayo. Naintindihan natin yung nagkamali si kuya, kasi nga hindi rin na siya perfecto. Nagkamali si kuya, humingi ng tawad, inamin yung pagkakamali, tinanggal sa trabaho, okay na sana yun eh. Pero yung ipahiya nyo pa siya sa buong mundo, alam nyo, pag hindi alam ng kwento, pag nakita yung mukha niya nakapaskil doon sa labas, huhusgahan yung buong pagkatao niya. Dahil nandoon siya. Diba? Hindi lang buong pagkatao niya, kundi buong pamilya niya madadamay dahil sa ginawa nyo. Naakala mo bilyones yung ninakaw sa inyo. Yung akala nyo milyones ang ninakaw sa inyo. Diba? Ba't di nyo gayahin yung malalaking kumpanya sa Pilipinas tulad ng San Miguel Corporation na sobra-sobra nilang inalagaan ang kanilang mga empleyado? Di ba kayo nahiya sa malalaking kumpanya na grabe sila mapagmahal sa kanilang empleyado? Samantalang kayo, wala pa nga kayo sa kalahati sa kanila. Grabe na kayo kung magmata na mahihirap yung tauhan. Di ba? Sila sobrang yaman, ang laki ng kumpanya ng San Miguel, pero grabe, kung nakita yun sa balita, super sila magdala sa kanilang mga tauhan. May puso sa kanilang tauhan. Imagine nyo, every month may binibigay silang bigas. Diba? Kompleto, benepisyo. Lahat yun. Binibigay nila na maayos sa kanilang tauhan. Dahil alam nyo kung bakit, ano yung rason nila? Hindi lalago yung kanilang negosyo kung wala silang matitinong tauhan. Hindi lalago ang kanilang negosyo kung wala silang tauhan. Kasi hindi nila kayang sila lang. Di ko maintindihan kung bakit sobra kayong galit sa ginawa ni kuya. Kung tutuusin, nagkamali siya. Yes, pwede sana, binigyan nyo sana ng second chance. Winarningan nyo sana. Pero yung ipahiya nyo siya sa buong mundo, yung akala mo most wanted ng Pilipinas, mali yun. Although, isipin nyo kasi mahirap ako, baka isipin nyo kasi mahirap ka, kaya nakarelate ka kay kuya. No, hindi. Kasi ako bilang mahirap, nagsisikap ako, gusto kong makaipon, gusto kong magnegosyo. Kasi passion ko ang pagluluto. Kaya laki ng katawan ko eh, kasi lahat ng gusto kong lutuin, niluluto ko. Kasi gusto ko balang araw gawin kong negosyo. At pagdating ng panahon, pag nagkaroon ako sa awa ng Diyos, kung bigyan niya ako ng blessing na ganun, pag nagkaroon ako ng mga ganung negosyo, gusto ko yung tauhan ko unang nabubusog. Yung tauhan ko yung unang makakatikim kung ano man yung tinda namin. Hindi ko papayagan yung tauhan kong gutom habang nagtatrabaho. Kasi wala silang matinong magawa pag gutom sila sa kanilang trabaho. Dahil tulad ng sinabi ko sa mga post ko, sa mga uploads kong video, tulad ng boss ko dito, yung mindset niya, kahit maubos yung pagkain, basta kinain, walang problema. Pero tinapon, magagalit siya. Kaya nga halos every week siya nag-grocery dito kasi welcome lahat. Yung mga pamangkin niya, anak ng pamangkin niya, anak ng mga kapatid niya, nandito lahat. Kung gusto kumain ng pagkain sa ref, pagkain namin sa drawer, kunin nila lahat. Walang problema. As long as hindi tinatapon, kasi pagkain yan, blessing yan. Hindi tayo nagmamay-ari sa blessing na meron tayo. Sino? Mataas. Si God, si Allah. Ganyan ang mindset ng boss ko. Sana ganyan din ang mindset nyo. Kung gusto nyo magtagal sa industriya ng pagninegosyo. Diba? Hindi ako nagmamarunong dito, pero gusto ko lang maintindihan nyo na hindi panghabang buhay na nasa taas kayo. Darating at darating ang panahon na maging mababa na kayo. At sana lang, wala sa inyo o sa pamilya ninyo ang naranasan ni kuya ngayon. Kasi tulad ng sabi nila, bilog ang mundo. Sana panatilihin yung lagi kayong mataas. Kasi pag nasa baba na kayo, baka hindi nyo kayanin.